Mga boss, umaharap po ako sa inyo ngayon upang ng ilang impormasyon at paalala kaugnay ng Bagyong Lando na nasa loob na ng Philippine Area of Responsibility. Sa punto pong ito, naobserbahan ang mata ng bagyo 510 kilometro mula sa silangan ng Baler, Aurora. Sa datos ng pag-asa, nasa 130 kilometro kada ora ang lakas ng hangin nito na may kasamang pabugso-bugsong 160 km per hour winds. Hindi po malayang makakilos si Lando dahil pinipigilan ito na kasunod na bagyong si Champi at meron pang high pressure sa ibabaw ni Lando. Ang resulta, mapapabagal ang pagtahak ni Lando palabas ng ating bansa. Sa estimasyon nga ng pag-asa, pwedeng umabot ng 6 hanggang 12 oras ang matinding pagbuhos ng ulan. Dahil na rin sa mas mabilis na evaporation na bunsod ng El Nino, mas marami ang moisture na mahihigop na makakadagdag sa volume ng rainfall. Ayon din sa pag-asa, maaaring umabot sa 185 kada ora ang lakas ng hangin ni Lando, na nangangahulugang posibleng magtaas ng storm signal number 4 sa mga lugar na maapektuhan. Inaasahang papasok ang bagyo sa landmass ng Luzon sa madaling araw ng Linggo. Tinatayang mararamdaman ang epekto ni Lando sa regions 1, 2, 3, 4A, 4B, 5 at CAR. Batay sa tala ng DSWD, nasa 1.5 milyong pamilya sa mga riyong ito ang kailangan natin tutukan. Nananawagan ako sa bawat Pilipino, iwasan po natin na magpanik. Gawin natin ang nararapat na paghahanda. Subaybayan natin ang mga ulat, unawain ang mga kahulugan ng mga babalang ilalabas ng pambansa at lokal na pamahalaan mula sa storm signals, rainfall warnings, storm surge advisories at maging ang mga abiso na evacuation kung kinakailangan. Makakasa naman po kayo sa pangunguna ng NDRRMC at ng kanyang Executive Director na si Undersecretary Alex Pama, tuloy ang koordinasyon ng iba't ibang ahensya ng gobyerno. Tama na rin ang pribadong sektor gaya ng ating mga telecommunications at oil companies. Katuwang din natin ang World Food Program at iba pang mga organisasyon. Ang DSWD po, nakapag-preposition na ng food packs upang mapabilis na madala ang ayuda sa mga apektadong komunidad at evacuation centers. Nakikipagtulungan sila sa DPWH para sa pag-iimbak ng mga relief goods. Nakapaghanda na rin ang DPWH ng heavy equipment para mabilis na ma-clear ang mga daang mahaharangan o pwedeng maharangan ng debris. Ang ating Department of Energy at National Electrification Administration naman nakahandang umaksyon para maibalik ang kuryente sa mga lugar na tatamaan ng bagyo. Inabiso na rin ng DepEd ang lahat ng paralang saklaw ng mga reyong maapektuhan. Ang DOH naman nakaredy na rin ang first aid at nakagamitan at kinakailangang mga medisina. Binabantayan naman ng DTI ang presyo ng mga bilihin para maiwasan ang pagsasamantala sa ating mga kababayan. Aktibo na patupad ng ating DILG, PNP at BFP ang Oplan Listo. Personal pong nakikipag-ugnayan si Secretary Mel Sarmiento sa ating mga provincial head at mga local government units upang ipaalala ang mga dapat gawin sa ganitong panahon. Naka-standby na rin po mga eroplano, barko at iba pang assets sa ating sandatahang lakas, pambansang kapulisan at Coast Guard. Kung dumami ang makikita ninyong mga pulis at sundalo sa inyong lugar, huwag po kayong kabahan. Tinitiyak ko sa inyo na nariyan sila para tumulong sa ating mga first responders. Maliwanag po, narito ang inyong pamahalaan upang siguruhing maaabot natin ang hangad nating zero casualty. Pero kailangan kong idin, may tungkulin ang bawat local government unit, pamayanan at Pilipinong maapektuhan na makiisa sa ating kolektibo aksyon para malampasan natin ang mga darating na pagsubok. Ipapaalala ko na rin, pagkalipas ng bagyo, may maidudulot itong ginhawa. Ang bubuhos na tubig ulan ay makakadagdag sa water level ng ating mga dam na makakatulong na ibsan ang epekto ng El Nino. Maraming salamat po at naway maging ligtas tayong lahat. Ginoong Pangulo, magtatanong daw po si Binibining Aucalica. Sir, last time po nag-address kayo on Typhoon Yolanda. Hindi po masyadong naunawaan ng mga tao yung tungkol sa storm surges. Yun po bang bagyong darating? Anong bagyo ninyo maihahambing? And pwede po ba ninyo ipaliwanag kung malalaman natin gaano ba kataas yung tubig or gaano ba yung expect na baha? Pwede bang may stranded ulit sila sa bahay or kung saang lugar man sila nandun?
Well, ang pagkaintindi ko po, no, DOTC, sa pamamagitan ng Coast Guard, nagpalabas na ng babala, lalo na sa mga mangingisda na wag nang pumalaot. Medyo matagal-tagal lang nailabas rin itong abisong to. Wednesday, binabantayan ng ating NDRRMC itong bagyong to. Pakitingnan lang po yung litrato, no? So, doon sa isang litrato, may kasunod yung bagyo na yung si Champi, tumutulak dito, yung high pressure area raw nasa taas. Imbis na makakakilos itong bagyo kung saan-saan, merong epekto yung dalawang weather phenomena na yan. Ang pinoproblema natin kasi sa kasalukuyan, pagpasok dito, dahil dahil doon sa high pressure area ngayon, low pressure siya nagmula, di ba? Hindi siya makakaangat ng dire-diretsuhan. Kaya yung pagtawid niya dito sa parting to, yun ang aabuti ng 6 hanggang 12 oras. Okay, ngayon, pag tumama siya sa yung landfall mass sa Isabela, maiwasan yung yung bay, Baler Bay. Pag naiwasan yung Baler Bay, medyo mataas yung dadat na niya landmass sa Isabela na mahaharang yung, in effect, yung hangin. Pero pag ito, bumaba ng Kapraso, dito, yung Baler Bay, doon pwede magkaroon ng epekto doon sa storm surge. Tinatrantas na ngayon, 1.5 meters ang pinakamataas, no? Na magiging storm surge. Pero ganoon pa man, medyo kanina lumabas na rin ang ating Executive Director ng NDRMC, si Yusek Pama, para iulit yung warning. Dinidiinan ko lang ngayon. Problema nga, kakaiba itong bagyong to na imbis na yung dadaan, dumaan bahagya or ilang oras, talagang parang halos, hindi naman magpipirmis, talagang sobrang bagal lang na usad, parang nakapirmis na rin sa atin. Yung ang kakaiba dito sa bagyong to. At yun na nga, nagtali na kanina ang DPWH ng kanilang heavy equipment in several regions para nandun na yung kakailanganin para buksan yung mga karsada. Ultimo, BFP kasama na rin doon sa mga tutulong mag-clear na ating mga karsada. Yung NEA, inabiso na rin yung mga cooperatives na handa yung mga crew yung debris para mapabilis kung mapuputol yung kuryente. Sa natin mahilan tulad, siyempre dito yung pinakamalakas sa bagay sa Yolanda, may gustiness ng 380, kung tama ang tanda ko. Hindi kasi lakas yung hangin ito, pero malakas pa rin yung 185 kilometers per hour kung mangyari. Okay. Ang pinakamabigat talagang problema, El Nino, mas mabilis yung evaporation sa dagat, mas marami nahihigop itong bagyo na ibubuhos sa atin sa para ng ulan. At dahil 6 at hanggang 2 oras nga yung pipirmisan niya sa atin, tinatin continuous ang rainfall mga 3 araw. No? So yung dami ng tubig na yun ang magiging problema. Ngayon, parte ng Isabela may mga lugar na nag-drought. No? Yung nag-drought, tumigas yung lupa, hindi kasi lakas yung absorptive capacity ng lupa. So medyo magra-run off yun ang pwede maging baha. So malalaman natin habang inobserbahan ng Pag-asa, no, kung ano talaga yung tatamaan niyan landfall. Sa ngayon ay sa at tinadasal nga natin hindi doon sa Baler Bay. Sir, may in-expect din po ba katulad dati na may na-reduce to ground zero at na-paralyze pa yung ibang mga LGUs sa pag-respond? So, inaasahan natin lahat ng LGU handa. In-inspection ng evacuation center. Yung listo na plano, dinidetalye lahat ng dapat gawin, lalo ng mga LGU natin silang first responder. Ako nung epekto nitong bagyo. Naulitin ko lang, didiin ko lang, matagal na pipirmes over the landmass. Binubuhos yung ulan sa atin. No? May effect yung El Nino sa dami ng tubig na pwedeng higupin itong bagyong to. At ibubuhos sa atin, kaya dapat tayong mag-alala at maghanda. At sa lahat ng ahensya, kakatapos namin ng meeting kanina, naghanda na sa abot ng kanilang makakaya. Ngayon, mas marami na tayong mga assets, no? Aircraft, at saka those waterborne na assets, mga trucks na naka-preposition, lahat nakakasana para mag-responde kung ano man ang mangyayari. Pero siyempre, kalikasan to. No? Hanggang hindi dumating, di natin malalaman kung ano talaga ang idudulot niya sa atin. Meron tayong mga predictions. Sana hindi mangyari yung pinakapangit sa predictions. Pero pag maski mangyari, pilitin natin maghanda sa lahat ng eventuality.
Sir, last question. You can confidently say now na natuto na po tayo dun sa mga nangyari in the past. Well, ang paniniwala ko, hindi naman tayo tumitigil ng pag-aaral. Kailangan talagang lalo pampay yung pagbutihin yung ating paghahanda. Pero yun na nga, no, pagkakalaban mo sa English, sa Mother Nature, may limitasyon yung tao kung ano magagawa. Pero nga makakaya sa lahat ng sangay ng gobyerno na merong partisipasyon dito sa disaster risk reduction, in-alerto na lahat at naka-standby na lahat para ayudahin ang ating mga kababayan sa lalo madaling panahon. Diyan po nagtatapos ang pahayag ni Pangulong Aquino. Maraming salamat po, Ginoong Pangulo. Maraming salamat sa Malacanang Press Corps. Salamat, Sir. Debe.